11. Sorry. 1 Corinthians 11. Tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay mula chapter 11, verse 2 hanggang verse 16. Babasahin ko po sa inyo ang salin sa Ingles, 1 Corinthians chapter 11, verse 2 to 16. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Now I commend you, because you remember me in everything, and maintain the traditions even as I delivered them to you. But I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor man of woman. For as woman was made from man, so man is now born of woman, and all things are from God. Judge for yourselves, is it proper for a wife to pray to God with her head uncovered? Does not nature itself teach you that if a man wears long hair, it is a disgrace for him? But if a woman has long hair, it is her glory, for her hair is given to her for a covering. If anyone is inclined to be contentious, we have no such practice, nor do the churches of God. Pagpalain po nawa ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang talatang ito ay isa sa mga pinakamahirap unawain at mas lalong mahirap na mai-apply sa ating circumstansya ngayon ng pamumuhay. Marami nga, maging mga scholar, ay ito ang nagiging sanhi ng katitisuran, mga nakikita na parang hindi makatarungan ang pagtuturo ng Kristyanismo dahil parang may hindi pagkakapantay-pantay sa lalaki at sa babae. O dahil sa dito nga sa talatang ito nakakalito kung sa kanilang pag-unawa kung ano nga talaga ang ibig sabihin ng mga sinasabi dito ni Pablo na pinag-iiba niya ang lalaki at babae at ang kanilang mga gagawin. At kung titingnan natin sa buong talatang ito ay may iisa lang na utos. Yun ay makikita sa verse 6. Kung ito ang nag-iisang utos, makikita natin na ito ang pinakapunto ng buong talatang ito. At ang iniutos dito ay na magtalukbong ang babae. So, doon nga sa mga, sa Bible ko, meron itong title sa itaas, nilagay lang ito ng ESV, Head Coverings. At doon sa Tagalog translation, nakalagay ukol sa pagtatalukbong. So, nakakapagtaka na sa Biblia, sa sulat ni Pablo, ay pinag-uusapan pa ito ang tungkol sa pagtatakip ng ulo na ito ay may kung anumang kahalagahan na hindi nga maunawaan sa panahon natin ngayon. Bakit kaya naging matindi pang usapin ang pagkakaroon ng takip sa ulo? At maliban doon, ang konteksto pa ng pagtatakip sa ulo ay sinasabi sa pagpropesiya
When a man prophesies and covers his head, he dishonors his head. So, kaya mas lalo ngang mahirap unawain dahil sa ating palagay ngayon, parang hindi naman mahalagang usapin ang tungkol sa pagkakaroon ng cover sa ating ulo. At tayo nga ay naniniwala na yung prophesying ay hindi na ginagawa sa panahon natin ngayon. Ang pagtumigil na ang spiritual gift na ito, yun ang ating paniniwala, at mas mauunawaan natin yan kapag tayo ay pumunta na sa mga susunod na kabanata sa chapter 12 to 14. Pero ito nga ang nagpapahirap sa pag-aaral ng talatang ito, at maging halimbawa sa Reformation Study Bible. Kung alam niyo, ang mga study Bible yan ay mga pinagtulong-tulungan ng mga 50 na scholar, at itong Reformation Study Bible ay may ganun ngang dami ng mga scholar na nagsama-sama para maglagay ng mga notes tungkol sa mga verses para matulungan tayo na maintindihan. At itong mga scholar na ito ay mga bihasa sa Greek, sa lengguwahe ng Biblia, at pinag-aralan ng madaming komentaryo na matatagpuan pag-aaral tungkol sa mga bawat talata ng Biblia. At ang kanilang nilagay lang, kung babasahin niyo yung notes ng Reformation Study Bible sa buong chapter na ito, halos paulit-ulit sinasabi nila, hindi na natin alam kung anong ibig sabihin yan ngayon. Tapos parang lagi, bawat phrase, uulit-ulitin nila, yun ang nilalagay lang nilang note. Hindi na natin alam ngayon kung anong ibig sabihin yan. So, merong pagkakalayo ang sitwasyon na ito sa sitwasyon natin. Gayunpaman, ito nga ang ating nilalayon at sinisikap na gawin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay na makita natin, bagamat meron niyang pagkakaiba sa sitwasyon noong ito'y original na isinulat at sa sitwasyon natin ngayon, merong espiritual na katotohanan na itinuturo na pangkalahatan, hindi lamang sa partikular na kultura at sitwasyon ng mga taga-Korinto. Ang salita ng Diyos, maging ito, ay may pakinabang sa ating lahat at na makakatulong, sabi ni Pablo kay Timothy, to equip us for every good work. Maaari nga na hindi na natin mauungkat ang buong ibig sabihin ni Pablo noong ito'y sinulat niya, pero meron pa din tayong mga mapupulot sa talatang ito, mga spiritual truth na dapat gumabay sa atin sa ating pamumuhay, at ito'y makapagbigay sa atin ng sapat na pangunawa at sa sukat ng ating kayang maunawaan at sa abot ng ating makakaya, tayo nga ay naglalayon, nagsisikap na magpasakop sa salita ng Diyos. Kaya sa talatang ito, ang isa sa mga unang susi para ating maunawaan ng onti, mabuksan ang talatang ito, ay mapansin natin na ang concern ni Pablo dito sa kanyang mga panuto ay cultural. May particular na kinalaman sa culture ng Corinth. Ito ay makikita natin sapagkat sa kanyang pagpapaliwanag kung anong kanilang kailangan gawin, na ang mga babae kailangan magtakip, ang mga lalaki kailangan hindi maglagay ng talukbong sa ulo, ang kanyang ginamit na salita ay, una sa verse 4 to 5, ay dishonor. Sabi sa verse 4 to 5, every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. Kung pupunta din tayo sa verse 13, makikita natin ang ginamit naman yung salita ay proper. Ito ba ay tumutukoy sa proper decorum, what is seemly, what is fitting. So, ginamit niya salita, is it proper for a wife to pray to God with her head uncovered? Sa verse 14, ang ginamit niya salita ay disgrace, at ito'y sinasalungat niya sa glory, or in this case, itong glory ay mukhang synonymous sa ginamit niya nung una sa verse 4 to 5, yun ay honor. So, ang mga ginamit niyang salita ay mapapansin natin ito'y tumutukoy sa
pagiging katanggap-tanggap nito sa lipunan, itong mga aksyon na pagtatalakbong, pagtatakip sa ulo or hindi pagtatakip sa ulo, ay kung ano ang magiging ibig sabihin nito sa lipunan na kanilang ginagalawan. Kaya sinasabi, it is proper, it is a disgrace. At hindi niya ginamit ang mga salita na usually sasabihin niya kung ito ay tumutukoy sa moralidad. So hindi niya ginamit na ito ay mga pagsuway sa kautusan, hindi niya ginamit na ito ay paglabag sa kabanalan ng Diyos. So ito ay base doon sa mga salita na ginamit ni Pablo, makikita natin na ang kanyang concern dito ay isang cultural na concern sa kung ano man ang naipapahiwatig ng mga taga-Korinto sa kanilang pag-asal. At particular sa kanilang pananamit at talagang mas particular doon sa kung paano nila, ano ang ginagawa nila sa kanilang ulo at sa kanilang buhok. So, kung titignan nga natin sa verse 16, ay ginamit niya yung salita na ito ay hindi isang practice. If anyone is inclined to be contentious, we have no such practice, nor do the churches of God. So, dito ay sinasabi nga ni Pablo na hindi dapat pa na magkaroon dito ng maiinit o matatalas na debate, yung contention, na ipaglaban pa kung ano yung posisyon mo or yung pagsalungat mo tungkol sa usaping ito, dahil ang bagay na ito ay particular sa kanilang iglesia, particular din sa kanilang lipunan. Hindi ito isang bagay na pangkalahatan, ito ay particular sa kanila. So sinabi ni Pablo, we have no such practice, nor do the churches of God. Kaya hindi dapat na ito'y maging point of contention. At ang pinaka makikita nga nating clue na ito ay particular sa concern, ang particular na concern ni Pablo ay ang culture, ay kung babalikan nga natin yung konteksto bago siya napunta sa discussion na ito. Sinabi niya sa 10:31 na whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. At sa kanyang pagpapaliwanag sa verse 32 kung paano ito gawin, na magdala ng pagluwalhati sa Diyos sa lahat ng kanilang gagawin, ang sinabi niya ay, give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God. So, maging maingat tayo sa ating pagkilos, maging sa ating pagkain o pag-inom, sa harap ng mga Hudyo, mga Grego, at maging sa iglesia ng Diyos. At sinabi niya na ito ang kanyang ginagawa, sabi niya sa verse 33, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage. So, nung sinabi niya na ito ang kanyang ginagawa, ay sinabi niya ngayon sa 11:1, so gayahin niyo ako, be imitators of me. Gayahin niyo ako na sinisikap ko na hindi unahin ang aking sarili, kundi unahin ang kapakanan ng iba upang maluwalhati ang Diyos sa kanilang pagkakaligtas. At ito'y sinabi niya na itong sinasabi niyang gayahin ng mga taga-Korinto sa kanya ay natutunan lang din niya kay Kristo. Dahil si Kristo ang siyang naunang nagpakita kung paano ang inuuna niya ay ang kapakanan ng iba, kapakanan ng mga makakasalanan, at kanyang ngang sinuot ang nature of the humans na kanyang ililigtas, at inuna niya ang kapakanan ng kanyang iglesia para sila nga ay maligtas. So, ito yung konteksto kung paano si Pablo ngayon ay pumunta dito sa usapin ng head coverings. Ngayon na atin ngang nauunawaan na dapat nating luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, ay pumunta siya sa isang bagay na nagkukulang ang mga taga-Korinto. Sinabi niya muna sa verse 2, I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions, even as I delivered them to you. So, sa ibang bagay, merong mga nauunawaan ng tama ang mga taga-Korinto at kanilang sinusunod ang mga tradisyon na tinuro sa kanila ni Pablo. Pero ito ngang usapin tungkol sa head covering,
ay sinabi ngayon ni Pablo na meron silang kailangang maunawaan. So I want you to understand, at ito na nga yung kanyang pagtuturo tungkol sa head covering. So nakikita natin na ito ay yung konteksto kung bakit pumunta dito si Pablo ay dahil gusto niyang iparating sa mga taga-Korinto na kailangan nilang maging maingat sa kung paano sila mamuhay sa harap ng lipunan na kanilang ginagalawan at maging, dito sa particular na passage na ito, ay maging sa kanilang pananamit at sa kanilang pagtatalukbong sa kanilang ulo. Sa pag nakarinig tayo ng isang mananampalataya na sa kanyang sigasig ay siguro sinasabi na wala daw siyang pakialam sa opinyon ng tao at ang gagawin lamang niya ay ang kanyang nais lamang at ang magdadrive lamang sa kanya ay kung anong sinasabi ng Diyos at kung ano ang tingin niyang para sa Diyos, ay bagamat ito'y may katotohanan kung nagsasalungat nga ang kalooban ng Diyos at kung ano ang ikalulugod ng lipunan, pero iniuutos din nga sa atin ng Diyos na tayo ay umibig sa ating mga kapwa. So hindi naman tayo inutusan ng Diyos na maging rude to our neighbors, at sinabi nga mismo sa 1 Corinthians 13, isa sa mga characteristics of love is that love is not rude. So ang ating pagkilos ay hindi kailangang maging offensive to unbelievers. Hindi kailangan na lagi tayong sumasalungat sa mundo, lagi nating pinapakita sa kanila na mali sila. Siguro sa mga bagay nga na sila ay may talagang seryosong kamalian, dapat nga tayong humiwalay at umiba. Pero hindi na natin tungkulin o hindi natin dapat layunin na ipakita lamang na iba tayo sa kanila, para nga sila ay magulat sa atin at isipin na may iba sa mga Kristiyano. Hindi ganoon ang ating technique para sila ay mahikayat sa atin. At mismo nga si Kristo, ang makikita natin, sabi sa Luke chapter 2, si Kristo ay hindi binaliwala ang lipunan na kanyang ginalawan. So sabi sa Luke chapter 2, verse 52, ito'y tumutukoy sa kanyang, ito ang nag-iisang statement tungkol sa kanyang kabataan, pagkatapos yung kwento na siya ay naiwan sa isang templo. Sabi sa Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So, si Jesus mismo ay hindi binaliwala ang kanyang katayuan sa lipunan, hindi niya binaliwala na ang kanyang concern lamang ay lumago spiritually, lumago sa kaalaman sa Biblia, kundi meron din siyang pagsasaayos ng kanyang relasyon sa mga tao sa kanyang paligid. He grew in favor with God and man. So nakikita nga natin na hindi dapat binabaliwala ang ating relationship with the world. Kaya nga itong tulad ng sinasabi ni Paul na sumusunod sa example ni Christ, sabi niya sa 1 Corinthians 9:19-23, though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. So ito ang example ni Pablo na natutunan niya kay Kristo, kaya't sinasabi niya nga din sa mga mananampalataya, ito'y sinabi niya ng diretso sa Philippians chapter 2, na tayo daw ay lumakad ng may
awareness of our standing in the world. So, sabi sa 2:14, Philippians 2:14, do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. So ito nga ang panawagan sa atin, at ito ang general theme na pinanggagalingan ni Pablo ngayong binibigyan niya ng instruction ng mga taga-Korinto tungkol sa head coverings. Dapat na tayo ay magkaroon ng ganoong paggalang sa kultura na ating ginagalawan upang hindi tayo maging kahihiyan sa pangalan ni Kristo, sa iglesia, at maging sa ating pamilya. Nung panahon nga ng mga taga-Korinto, itong prinsipyo na ito ay kanilang i-apply doon sa head covering. So mayroong cultural significance kasi sa kanila na siguro hindi na nga natin maunawaan ngayon tungkol sa pagtatakip ng ulo. Pero sa atin, siguro hindi necessarily about head covering, pero pwedeng tungkol sa pananamit, sa ating pananalita o sa ating pag-asal, ay ang mga ito ay pwedeng maging sanhi ng katitisuran o kahihiyan sa lipunan na ating ginagalawan. Kaya't itong maging ang mga bagay na ito ay dapat hindi natin hinahanap lamang ang ating sariling advantage, kundi meron tayong pagkilos na aware of what people see in us. Meron tayo ding paggalang sa social conventions at hindi tayo nanggugulo para lamang manggulo. Maging sa ating pananamit, sa ating pananalita, at sa ating pag-asal, tayo nga ay may sikapin natin na maging sa mga maliit na bagay na yun, tayo ay makaluluwalhati sa Diyos at hindi makapagdala ng kahihiyan sa Kanyang pangalan. Pero isang ang partikular na concern sa talatang ito ay kung ano ang ating naipapahiwatig sa ating lipunan given the difference in our sex and genders. So, yung mga lalaki, habang sila ay kumikilos sa lipunan, ay ay tinitingnan ng lipunan bilang lalaki, at yung mga babae ay tinitingnan ng lipunan bilang babae. At kung sila ay kumilos ng hindi angkop sa kanilang kasarian, ito ay may ipinapahiwatig na mensahe sa mundo, at mainam na ito ring bagay na ito ay dapat nating bantayan. At dito nga sa talatang ito, nagbibigay si Pablo ng mga utos na makikita natin na ang lalaki at babae ay may magkaibang papel sa lipunan. At dahil meron silang pagkaibang papel sa lipunan, hindi dapat tinatanggal ang kanilang distinction, the distinction between male and female, at dapat nating tanggapin na meron silang different roles and different ways of displaying God's glory that accords with their sex and gender. Mapapansin nga natin sa verse 4 at sa verse 5 na magkaiba or exactly opposite pa nga yung ibinibigay na utos sa lalaki at sa babae. Sa lalaki, ang sinasabi ay na magtakip siya, ay hindi siya dapat magtakip ng ulo. So, every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. So, kapag siya ay may takip sa ulo, he dishonors his head. At ito nga yung isa sa mga sinasabi ng Reformation Study Bible, we do not know why this action brings dishonor to the head. So, hindi na natin alam kung bakit nga yun. Madaming mga teorya, isi-share ko sa inyo mamaya. Pero, sa kanilang kultura, yung pagtatakip sa ulo brings dishonor to their head. So, sa mga lalaki, dapat hindi sila magtakip sa ulo. Pero ang mga babae ay dapat na may takip sa ulo. So, magkabaligtad ang kanilang gagawin. Mga lalaki, kailangan ay hindi magtakip sa ulo. Ang mga babae ay dapat na magkaroon ng takip sa ulo.
Every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven. If a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. So, ang nakikita nga natin na magkaiba ang pinapagawa sa babae at sa lalaki. At ang mga binibigay niyang dahilan, maging yun ay mahiwaga sa atin kasi nga hindi mahirap unawain. Sa verse 7 to 9, ang kanyang sinabi ay na may kinalaman sa kung paano sila nilalang ng Diyos. Kaya kailangan na makitang sila ay magkaiba ang lalaki at babae dahil sila ay nilalang na magkaiba and with different purposes nung sila ginawa ng Diyos. So sabi sa verse 7 to 9, For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. So makikita natin ito ang binibigay ni Pablo na dahilan kung bakit ang mga lalaki hindi dapat magtakip ng ulo at yung mga babae sa Korinto ay dapat na magtakip ng ulo. Dahil daw he is the image and glory of God. So, since he is the image and glory of God, at ito ay makikita natin sa account ng creation. Sa Genesis 1, ang pagkakasabi lamang sa 27, Genesis 1:27 ay that he was created in the image of God. Hindi binanggit yung glory. Pero ito ay kanyang gustong transition dahil kinakabit nga ang image doon sa glory. So halimbawa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay yun daw ang mga makasalanan, sabi sa Romans 1:22 to 23, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man, and birds and animals and creeping things. So, ang lalaki daw, particularly, ay glory of God. He mirrors the glory of God in being the image of God. Hindi sinasabi na yung babae ay hindi in the image of God. Kasi yun naman nga yung sinasabi sa Genesis 1, na in the image of God, He created him, male and female, He created them. At dito mamaya, sasabihin din ni Pablo, all things are from God. Pero ang pinupunto dito ni Pablo ay yung kanilang pagkakaiba, bagamat parehong ang male and female ay created in the image of God, yung man particularly has this role of yung being the glory of God. At yung woman particularly has this role of being the glory of man. Dahil nga naunang ginawa yung lalaki at hindi yung babae. At yung daw babae ay ginawa para sa lalaki at hindi yung lalaki para sa babae. At itong order na ito ay hindi natin mapagbabaligtad. So, bagamat itong ginamit niyang dahilan, hindi niya masyadong pinaliwanag. Sinabi lang niya na ito ang dahilan dahil naunang ginawa yung lalaki sa babae. At maraming mga pilosopo na, di ba nauna yung mga hayop kaysa dun sa lalaki? So, ibig sabihin, mas mataas yung mga hayop kaysa dun sa lalaki. Pero nga, may una noong particular na yung tao, sila lang ang created in the image of God. They were separated or set apart for that purpose. And he was ordained, sinabihan talaga mismo at inassign na sila ay mamuno over everyone. Noong yun nga pagkakalalang sa babae, ito ay specific din at siya talaga ay ginawa para doon sa lalaki at hindi kabaligtaran na yung lalaki ay ginawa para doon sa babae. So, ito daw ay nagpapakita na may layunin ng Diyos, may nais na ipakitang mensahe ang Diyos from creation na kung tayo ay susunod sa intention ng Diyos at sa kanyang nais ipakita in the image and glory of creation in man, ay dapat hindi binabaligtad ang papel ng lalaki at ng babae.
So, pero bagamat meron ngang pagkakaiba between man and woman, ay sasabihin rin ni Pablo na hindi dapat nga natin maisip na ang ibig sabihin nito ay inferior ang babae. Kaya yun ang sasabihin niya mula verse 11, "Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor man of woman. For as woman was made from man, so man is now born of woman, and all things are from God." So, dito muli ay baka maunawaan kasi si Pablo na parang sinasabing ang mga lalaki ay mas mataas at dapat na silang mag-rule over the woman as if like a tyrant. Pero pinapakita nga dito na meron ng ganitong klaseng relasyon na hindi sila independent of one another. The woman is not independent of man nor man of woman, for a woman was made from man, so man is now born of woman. Isang makikita nga nating pagpapakita nito ay kung paanong tinuruan ni Pablo si Timoteo, kung paano siya makipagrelasyon sa mga tao kung siya'y magiging isang pastor. So, ang isang kilala sa 1 Timothy 4:12 ay doon sa sinabi kay Timothy na do not let anyone despise you for your youth. So, dahil si Timoteo ay magiging isang parang batang pastor, siguro around 25 to 35 ay siya'y magiging pastor. So, relatively young, kasama ng mga matatanda sa iglesia. So sinasabi niya na kailangan nga dahil siya'y pastor at magkakaroon siya ng ganung relasyon sa iglesia, dapat siya'y ginagalang. So hindi dapat siya maliitin. Do not let anyone despise him for his youth. Gayunpaman, pagdating sa 5:1-2, siya'y sasabihan na kailangan pa rin, kahit na siya ay pastor na hindi dapat to be despised for his youth, yung mga mas matanda sa kanya na lalaki, na hindi niya tatay necessarily, ay sabi, yung mga mas matanda ay galangin mong parang iyong tatay. At yung mga babae, so hindi lang na dahil siya'y pastor na lalaki, siya'y mas mataas sa lahat ng babae, sinabi sa yung mga babaeng mas matanda sa iyo, galangin mong parang iyong nanay. At alam natin sa biblical understanding, this honoring of the father and mother is a very high honor na in the Old Testament, dishonoring your parents is worthy of stoning to death. So, itong paggalang na iniaatas kay Timoteo na gawin daw niya sa kanyang pakikitungo sa mga mas matanda sa kanya sa iglesia, maging mga babae, ay nagpapakita nga na hindi tinitingnan na itong lalaki na si Timoteo ay naging pastor, dapat siyang tingalain ng lahat, kundi meron pa din siyang ganung ibang relasyon sa iba't ibang tao. Kung mas matanda sa kanya yung mga babae, dapat niyang galangin na parang kanyang ina. So, ganun din, hindi nga na natin iisipin na dahil magkaiba ang lalaki at babae, ay ang tinuturo sa atin na sila nga ay na mas mataas ang lalaki, mas mahalaga ang lalaki kaysa sa babae, kundi na sa kanilang pagkakaiba ng kanilang kasarian, meron silang magkaibang papel na ginagampanan sa lipunan. At dito nga, ang dapat natin baling matutunan ay na kung ito ang prinsipyo na gustong iparating ni Pablo, ay kailangan nating makilala na mayroong magkaibang roles ang lalaki at babae, at tanggapin natin na ito ang ayon sa creation of God, at kung tayo ay mamumuhay reflecting the glory of God at gusto natin na ang glory of God ang makita sa atin, sa ating pamumuhay, tayo ay umayon sa kanyang creational order na itinalaga. At dito nga sa verse 3-4, ay dito pinapakita ni Pablo kung paano ang lalaki at babae ay may magkaibang role. Sabi niya sa verse 3, "I want you to understand that the head of every man is Christ,
the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Ito ay hindi na natin kailangan pang ungkatin kung ano ang ibig sabihin ng head at kung paano, ano yung theological implications na si Christ daw, head niya si God. Magulong usapan yan, willing akong pag-usapan mamaya kung gusto nyo. Pero sa takbo at sa logic ng gustong sabihin ni Pablo, ang kanyang punto, kaya niya yung sinabi, ay para pumunta sa verse 4. Sabi niya, kaya niya sinabi na may iba-ibang head ang bawat kasarian. Man, ang head niya si Christ, ang head ng woman is man, ay na meron silang iba-ibang kailangang gawin ngayon. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. That is particularly si Christ. So, may sa kanyang pagtatalukbong sa kanyang ulo, ang isang lalaki, kung siya ay nagpa-prophesy at maglalagay siya ng cover on his head, he dishonors his head, which is Christ. At yun namang babae, kung siya ay mag-pray or prophesy with her head uncovered, he dishonors her head, which is her husband. So, sa kanyang kung siya ay lalabas sa lipunan, siya ay maghahayag ng isang propesiya na natanggap niya from the Spirit of God, at siya ay mananalangin, at gagawin niya yun ng wala yung symbol of being the wife of her husband, or parang ang dating ay inaalis niya yung simbolo na yun at gusto niyang kumalas mula sa authority of her husband. Meron siyang na ipapahiwatig na disharmony with her husband. So he dishonors her head kapag siya ay nag-pray or prophesy with her head uncovered. Ang mga posibleng explanation kung bakit dishonoring yung pagtatakip ng ulo, yung mga lalaki daw, ang isa sa mga pinaka pinaniniwala ang paliwanag kung bakit it dishonors the Christ kung ang lalaki ay nag-prophesy with head covered, ay dahil ito daw ang during that time yung unang gawain ng mga Roman heathens, yung mga pagano sa kanilang paligid, sa kanilang Roman religious activity, ay nagsusuot sila ng takip sa ulo. At ito'y kilala sa kanila na may mga statue nung panahon na yon, na yun ang kilala na kailangang ginagawa ng mga lalaki, may takip sa ulo. At kung ito daw ay gagawin ng lalaki, ay kung siya'y nangangaral ngayon, para bang ang pinapakita niya mukha siyang parang Roman pagan. So, in that way, sa kanyang pag-prophesy, he dishonors his head. Muli, hindi sigurado na yun nga ang ibig sabihin ni Pablo. Isa lamang itong probable explanation dahil hindi nga pinaliwanag exactly sa Bible. Pero isang paliwanag, kaya yung kanyang pagtatakip sa ulo ay sumasalamin sa gawain ng mga pagano sa kanilang paligid. At yun naman daw, woman uncovering, kaya ito dishonoring her husband ay dahil nung panahon nila, ang lahat ng babae talaga ay may talukbong. At ang nagtatanggal lamang ng takip sa kanilang buhok ay mga prostitute, or talagang mga mahahalay na babae. Or kaya minsan mga celebrity, may mga ganong panahon na yun na mga babae na lumalaban sa yung Colosseum, mga ganong klaseng babae lumalaban sa Colosseum, o yung mga celebrity daw na tumutugtog ng lyre. So, sila ay sa kanilang pagtatanggal ng takip sa kanilang ulo, ay parang nagpapahiwatig na hindi sila nakatali sa isang asawa, at sila ay pwedeng tingnan nga na prostitute. At kaya ang dating ay they dishonor the husband. At noon nga panahon na yun talaga ay may kultura na yung pagkakaroon ng nakalugay na buhok na hindi nakatali. Sa iba't ibang kultura may iba-iba itong paraan, na halimbawa sa mga East Asian countries ay merong particular na hairstyle na igagawin kapag ikaw ay kinasal na. At bago yun
ay iba ang iyong hairstyle. Pero hindi ever na nakalugay lang ang iyong buhok. Ito ay na-associate ng mga tao sa ikaw ay nakahubad sa iyong bahay o kaya ay naliligo. So, ang pagtatanggal ng ornament sa iyong ulo ay mahalay. At meron ngang nung panahon may pilosopo na nagsulat nung panahon ni Pablo na kanyang sinasabi mismo at siya'y lantarang inilalabas ang kanyang kahalayan sa kanyang puso. Sinasabi niya na isang kanyang katuwaan na ginagawa ay pagmasdan ang mga babaeng dumadaan sa lansangan at tingnan ang kanilang ulo at i-imagine kung anong itsura kapag wala itong takip. So, ganoon ang cultural na significance nung panahon ni Pablo ng pagkakaroon ng takip. Isa ito talagang parang damit at kapag wala kang takip sa ulo, ay mahalay tingnan. So, it dishonors your husband particularly kapag ikaw ay magkakaroon ng prophecy dahil ikaw ay binigyan ng Spirit of God ng word at the time, tapos ikaw ay magpa-prophesy, supposedly ikaw ay messenger of God, pero ikaw ay mukhang prostitute. Ito ay isang shameful disgrace sa iyong asawa at maging sa iglesia. At kaya kung may ganitong ibig sabihin ang pagtatakip, nung panahon nila, ito ang kanilang concern, pagtatakip sa ulo. In any case, ay ang lesson or principle na dapat nating makuha, merong iba-ibang expression of our sexuality at na dapat angkop sa ating sariling sex and gender, ang ating pag-aasal, ang ating pananamit, at ito ay may naipapahiwatig sa lipunang ating ginagalawan, maaaring makapagluwalhati sa Diyos o magbigay ng kahihiyan sa Diyos. Sa panahon nga natin ngayon, sinasabi rin ng mga tao ay baka mas mahirap na talagang i-maintain ng mga Christians ang kanilang conviction na magkaiba ang lalaki at babae. Baka mas mahirap na today than it was during the time of Paul. Ngayon nga ay talagang mayroong lumalaganap na filosofiya na dapat ngang maalis na ang pagtingin na ang lalaki at babae ay magkaiba. At minsan talagang pati sa iglesia ay nawawala ang kanilang conviction na ang creation of God, ayon sa creation of God, mayroong pagkakaiba ang lalaki at babae. At kaya nga, for the past decades, nagkakaroon ng mga women pastors, ay ito ay isang masasabi nating commendable zeal to glorify God, to serve God. Kaya lamang ay hindi niya nakita na meron namang ibang paraan para sa babae na luwalhatiin ng Diyos. At ang gusto niyang gawin, particularly, ay yung sinabi mismo na lalaki lang dapat ang gumagawa. So, hindi tinatanggap yung distinction between man and woman na sinasabi naman sa Biblia, ang lalaki lamang ang dapat na gumawa nitong pagiging pastor o pagiging elder. Kinukuha nila para sa kanilang sarili, bagamat sila'y babae, ginagawa nila ang para sa lalaki. So, dito ay inaalis nga nila yung pag-iiba sa lalaki at babae. Siguro magandang ipaliwanag din ngayon na dahil nga dito, bakit yung babae nagpa-prophesy? Sabi nga later on sa 1 Corinthians 14, na hindi dapat ang mga babae ay to keep silent as in all the churches. So, hindi dapat sila nagsasalita. Ang pagkakaiba nito ay dito sa 11, hindi sinasabi na ito ay sa konteksto ng nagtipong iglesia. Yun ang pinakasimpleng paliwanag kung bakit dito payag si Pablo na may nagpa-prophesy. At pwede naman talaga nga, noon pa lamang ipinopresiya na ang magkakaroon ng pagkalat ng spiritual gifts, Joel 2,
ay na men and women shall prophesy. Nagkaroon din ng mga propeta dati, pero ito nga ay hindi dapat ginagawa in the context of the local church. Kaya makikita natin sa simula sa verse 17 ay gagamitin na ni Pablo yung salita, when you come together. So kapag kayo ay nagtitipon, ito ang dapat nyong gawin. Dito sa tungkol sa head coverings, hindi niya sinabi yun. So ang konteksto nito ay outside the worship gathering of the church on the Lord's Day, na hindi dapat magkaroon doon ng yung babae ay magsasalita as a prophet of God. Pero maaaring i-exercise ng babae ang kanyang spiritual gift outside of that gathering, maybe in their families, kung saan minsan sa mga bahay ay nagtitipon din between the Lord's days ang mga iglesia o ang kanila pang mga kaibigan. So, in any case, ay dito nga ay sinasabi ni Pablo, dapat may pagkakaiba ang lalaki at babae at dapat umayon sa ating kasarian, ang ating pag-aasal, pananamit, upang hindi magdala ng kahihiyan sa Diyos, sa ating sarili o sa ating asawa. At ang isa pa na issue ngayon sa ating panahon na inaalis nga ang pagkakaiba ng lalaki at babae ay tungkol mismo sa marriage. Sa marriage, meron tayong sa ating Confession of Faith, meron tayong statement sa chapter 25 of marriage. At yung unang statement doon ay sinasabi lang na marriage ought to be between one man and one woman. Ngayon, ito ay siguro sa mata ng iba parang kita natin na may strict na linya, kailangan isang lalaki at isang babae. Hindi pwedeng dalawang lalaki at isang babae, isang lalaki, tatlong babae, hindi ganun. At kailangan magkaiba sila, isa lalaki, yung isa babae. Hindi pwedeng lalaki at lalaki or babae at babae. So, yun ang statement natin sa Confession of Faith. Pero ngayon nga, mas lalo ng pinapalabo ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Kaya nung nag-aaral kami para sa pag-edit ng ating constitution, ay nag-review ako ng mga constitution ng mga Reformed Baptist churches sa Amerika. At kinailangan na nilang maging mas specific pa kaysa doon sa statement ng ating Confession of Faith. So sila Reformed Baptist, pinapahayag na nila yon na marriage ought to be between one man and one woman. Pero sa kanilang constitution, kinailangan na nilang magpaliwanag palalo dahil nga lumalabo na sa Amerika ang ibig sabihin ng lalaki at babae. So sa kanilang constitution, sinasabi, marriage ought to be between one biological man and one biological woman. Kinailangan nilang idagdag ngayon ng specific na yon dahil nagkakaroon na nga ng ibang ibig sabihin ng pagiging lalaki at pagiging babae. At napaka-komplikado na. At sa totoo lang, actually, pinaikli ko pa yon dahil ang kanila actually full statement ay hindi lamang na one biological man, kundi sabi nila, marriage ought to be between one biological man who has remained a biological man and one biological woman who has remained a biological woman. So, kailangan na talagang maging this specific dahil nga talagang sa ating lipunan ngayon ay pinapalabo ang ibig sabihin ng pagiging lalaki at pagiging babae. Pero ito nga ay kasama sa disenyo ng Diyos. Siya ay naglikha, male and female, He created them in the image of God. At ito ay, ang kanilang pagiging male and female ay sumasalamin sa image of God. At ito'y, ang kanilang pagkakaiba ay bahagi ng layunin ng Diyos na ito ay magbigay ng luwalhati sa Kanya. So, kailangan na panatilihin itong pagkakaiba ng lalaki at babae, at particularly nga sa atin, ang dapat nating panindigan na itong creational design ng Diyos ay kasama sa layunin ng Diyos na ang pagkakasabi nga
ni Paul sa Colossians na ang kanyang paglilikha, everything was created for Christ and through Christ. Ito ay para kay Kristo. At itong kanyang paglilikha and including yung kanyang paggawa of human beings as male and female ay bahagi ng layunin ng Diyos para iluwalhatiin si Kristo. At dapat hindi natin ito baligtarin o salungatin. Makikita nga natin na nakakakita si Pablo ng koneksyon between idolatry and homosexuality. So, sa Romans 1, ito ang kanyang sinasabi, claiming to be wise, Romans 1:22-23, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. So, habang daw, mga tao ay pinagpalit yung kaluwalhatian ng Diyos at sumamba ng kung ano-anong bagay, mga ibon, and other created things, ay sabi, pagdating natin sa verse 26, dahil sa kanilang idolatry, sabi sa verse 26, for this reason, God gave them up to dishonorable passions. Their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. At si John Piper ay may magandang paliwanag kung ano nga ang makikita nating koneksyon ng idolatry and homosexuality, na sa idolatry ipinagpapalit mo kung ano ang natural at mas proper, mas glorious na relationship, at hahanapin mo ngayon ay ibang imahe, something na tingin mo mas maganda para sa iyo. And particularly, ang pinuntahan nga nila ay among themselves, passions for among themselves. Women pursued not yung relationships with women, and men relationships with men. At ito ay pinapakita na ang kanilang ultimate na idol ay ang kanilang sarili. Kaya naghahanap sila ng kanilang sariling kamukha. Kaya ang mas iibigin nila ngayon ay yung kapareho nila ng kasarian, labag sa disenyo ng Diyos. At ito ay sinasabi nga kaya ang sinasabi sa atin ni Pablo, kailangan na panatilihin natin itong pagkakaiba ng lalaki at babae. Ito ay sumasalamin sa disenyo ng Diyos, at ang disenyo ng Diyos ang nakapagbibigay ng luwalhati sa Kanya. At isang particular na pinupunto dito ni Pablo ay mukhang marital harmony, na maliban pa sa pagpapakita ng manifold wisdom of God in creating complementary beings, ay kung makita ng tao na ang mag-asawang Kristiyano ay harmonious at hindi nag-aaway, ang nagrebelde yung asawang babae, ito ay glorifying to God. Kaya nga siya pinagtatakip ng kanyang ulo, dahil daw kapag hindi niya ito tinatakpan, he dishonors his head, yung kanyang asawa. So, ito ay nagiging kahihiyan sa iglesia, dahil pinapakita niya na siya na supposedly ay prophet, ay binabaliwala ang kanyang asawa, hindi ginagalang ang kanyang asawa. Ito ay nagiging kahihiyan sa lipunan. Kaya iniingatan din dito ni Pablo na ang mga taga-Korinto ay magpakita ng marital harmony, at itong marital harmony na mau-observe sa kanila will glorify God, and marital disharmony brings shame to the cause of Christ. Isang huling sinabi ni Pablo na ito nga talaga ang pinaka hindi maunawaan na verse dito sa buong passage na ito, ay kaya daw kailangan magtakip sa ulo ang mga babae ay dahil sa mga anghel. At walang ibang paliwanag, ang pagkakasabi lang, because of angels. So, may iba-ibang teorya kung anong ibig sabihin nito. Isa sa mga pinaka hindi tinatanggap na teorya ay na tinutukoy lang dito ay messengers, human messengers na bumisita.
Kasi yung salitang angelos sa Greek ay tumutukoy sa mga messengers, isang ganun lamang. Pero mas tanggap ng marami na tinutukoy talaga ni Pablo ay spiritual angels. Yung mismo mga angels, sila ang dahilan for some reason na dapat ang mga babae ay magsuot ng takip sa ulo. Kung ano man ang ibig sabihin at kung ano man ang dahilan bakit magtatakip sa ulo ang mga babae dahil may anghel, ay nagpapakita na hindi lamang ang kultura o ang tingin ng tao ang ating iniisip, kundi dahil may mga anghel. Dahil ito'y nagpapaalala sa atin na ang ating concern ay hindi lamang na magmukhang kaaya-aya sa lipunan, kundi tayo ay makitang nasasaayos sa harap ng mga anghel. Ang isa pang theory, gusto ko lang din i-share, na dahilan daw kaya dapat magtakip ang babae sa ulo, ay itong theory ng isang church father, si Tertullian. Sabi niya, dahil daw, ang tinutukoy dito ay fallen angels. At yung mga fallen angels ay matutukso sa babae kapag sila ay hindi nagtatakip sa ulo. So, ito ay hindi tinatanggap ng marami. Medyo wala daw sense na yun ang ibig sabihin ni Pablo. At ang pinaka-majority opinion ng ibig sabihin nito ay na dahil ang mga anghel ay nagmamasid sa ginagawa ng sangkatauhan at lalo na ng iglesia. Sila ay nagbabantay, tumutulong at naglilingkod sa mga anak ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Hebrews 1:6, sinabi mismo na ito ang tungkulin ng mga anghel, na sila ay messengers sent to minister to men. So ito ang kanilang ginagawa, at sinabi mismo ni Kristo sa Luke 15, verse 7 at sa verse 10, na kapag may isang taong na-convert sa lupa, ang mga anghel ay nag-rejoice. So sila ay nagmamasid at to the point na they can rejoice when someone is converted. At isa pang makikita natin na si Pablo is always ever conscious of the presence of angels ay sa kanyang sulat kay Timothy. Sabi niya sa 1 Timothy 5, verse 21, sabi niya, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. So sa kanyang pagsulat kay Timothy sa pagbibigay ng mga tagubilin kung paano niya dapat ipalakad ang iglesia, ay siya'y aware of the presence of God, of Jesus, and of angels. So ang malamang na tinutukoy ni Pablo dito sa 1 Corinthians 11, kung sinabi niya na ang mga babae ay dapat magtalukbong dahil sa mga anghel, ay dahil ang mga anghel nga ay nagpapaalala kung anong kaseryosohan ng ating ginagawa dito sa mundo at ano ang naipapahiwatig nito. Kung ang mga anghel mismo, ayon sa Isaiah 6, na sila ay nasa harap ng Diyos, na sila mismo ay mga banal, pero sa harap ng Diyos sila ay nagtatakip ng kanilang muka. Ito ay nagpapakita kung anong taas nga ng kabanalan ng Diyos na dapat na maunawaan din natin. Kaya ang mga anghel ang nagpapaalala kung anong kaseryosohan ang dapat ginagawa natin, lalo na sa pananalangin o sa, in this case, prophecies or sharing the word, ay dapat meron tayong pag-unawa na ito ay isang banal na gawain at kasama natin ang mga anghel. At ito'y paalala sa atin kung gaano nga kabanal ang ating Diyos. Ang Diyos ay banal at ang mga anghel mismo ay sumasamba sa kanyang kabanalan. Pero tayong mga makasalanan ay hindi karapat-dapat na lumapit o tumayo sa kanyang presensya dahil nga siya'y banal at tayo'y makasalanan. Ngunit dahil sa kanyang biyaya ay tinakpan ang ating kahihiyan, tinakpan ang ating kasalanan at sinuot sa atin ang katwiran ni Hesukristo. At kaya nga dahil sa kanyang
biyaya lamang, tayo ay magkaroon ng pasasalamat na siya ay luwalhatiin. Tulad ng sinasabi sa 10:31, ating maging layunin na sa lahat ng ating gagawin, magbigay tayo ng luwalhati sa ating Diyos. Na ang ibig sabihin tayo ay sa ating pananamit, sa ating pagsasalita o pag-asal, ay sikapin na maipahiwatig sa mundo na ating ginagalawan na tayo ay may sinasambang banal na Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan sa Kanyang biyaya. Nawa nga tayo ay magkaroon nitong sigla at sigasig na luwalhatiin ng Diyos, luwalhatiin ng ating banal na Diyos dahil sa Kanyang biyaya sa atin na patawarin tayo sa ating mga makasalanan at tayo ay linisin at gawing banal upang makalapit sa Kanyang kabanalan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo nga sa amin ng ukol sa kung sino ka, ano ang iyong layunin para sa aming pamumuhay at ang daan kung paano namin ito maisagawa sa pamamagitan ng iyong biyaya. Dalangin nga namin, Panginoon, bagamat may mga bahagi ng inyong salita na sa aming kahinaan ay hindi namin lubos na maunawaan, ay dalangin nga namin na sa inyong biyaya ay mabuksan pa rin ang aming puso at pananampalataya na magkaroon ng liwanag at sa abot ng aming mauunawaan, sa abot ng aming makakaya ay magpasakop kami sa inyong mga kautusan at mamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban para sa amin. Dalangin namin na sa natitira pang oras sa araw na ito ay iparamdam nyo sa amin at paalala nyo sa amin ang kaseryosohan ng pamumuhay dito sa mundo, na kami namumuhay na kasama ng mga anghel na sumasamba sa inyo, na ang aming pamumuhay ay may naipapahiwatig na mensahe sa aming mga kapwa, sa mga hindi mananampalataya sa aming paligid, at dalangin nga namin na sa inyong espiritu, sa inyong biyaya, tulungan nyo kami na ang aming pamumuhay sa kanilang harapan ay makapagbigay lamang ng luwalhati sa iyo at hindi ng kahihiyan sa iyong pangalan. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng kamalayan ng inyong napakataas na kabanalan, nang sa gayon lumakad kami ng may takot sa inyo at may pagkapit lamang sa inyong biyaya, na sa pagkilalang kami mahina na at sa pamamagitan lamang ni Kristo kami ay makakikilos ng naayon sa iyong kautusan. Kaya nga dalangin namin, Panginoon, na sana'y magliwanag sa amin ang aming pangangailangan kay Kristo, nang sa gayon ang lahat ng aming paglakad, ang lahat ng aming gagawin sa aming buhay ay gawin lamang namin mula sa pananampalataya kay Kristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.